Sa nakaraang episode, ang grupo ng mga mortal at immortal ay nagkaroon ng digmaan para mapatunayan ng bawat panig kung sino nga ba ang pinakamalakas, subalit ang bawat grupo ay ginagawa ang kanilang makakaya upang patunayan ang dominance na meron sila. Ang Demon Lord ng mga immortal na may pangalang Vel ay gumawa ng pagmamaliit sa bayani ng mga mortal, minaliit niya ito na parang wala itong panama para sa kanya kaso lang di nagtagal. Habang nag-uumpisa ang 1 versus 1 nila ay nagawang mapaslang ng bayani ang makapangyarihang Demon Lord na sobrang ikinagulat nito. Nabuhay muli ang Demon Lord sa kasalukuyang panahon na kung saan ang mundo ay pinamumunuan na ng mga mortal, at plano niyang bawiin muli ang kahariang kinuha sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiyang gawa ng mga mortal. At sa pagpapatuloy, samantala sa silid ay isinasakal ni Marcus si Machina sa tabi ng hurno at sinabi niyang kailangan lang niyang ihulog siya, at ang hurno na ang gagawa ng natitira na gagawin siyang enerhiya para sa lungsod. Ibinagsak niya si Machina sa hurno at habang bumabagsak siya ay iniisip niya si Vel at kung paano niya hindi nasabi rito na mahal niya ito, ngunit biglang may isang madilim na anino ang bumaba mula sa itaas at niligtas siya. Pagdilat ng mga mata niya ay nasa mga bisig na siya ni Vel na nagsabi sa kanya na naroon siya upang iligtas. Inilagay siya ni Vel sa isang tahimik na sulok at sinabing tatapusin niya agad ang mga bagay upang makauwi na sila. Humarap si Vel kay Marcus na binanggit na napanood niya ang kanyang mga livestream at napansin niyang ang dami ng mga subscriber ang nagbibigay ng lakas kay Vel. Tinanong siya ni Vel kung may dahilan siya para atakihin si Machina at ang iba pang mga immortal bago siya, ngunit tumanggi si Marcus at itinatrato ang kanyang tanong na parang biro at tinanong siya ni Vel kung handa siyang muling maglingkod sa kanya. Ngunit mariing sinabi ni Marcus na hinding-hindi niya gagawin iyon. Nang walang iba pang itatanong ay hinugot ni Vel ang kanyang madilim na espada upang tapusin na siya, gayunpaman ay naglabas si Marcus ng mga espadang dugo at inatake siya agad at napigilan ni Vel ang lahat ng mga espada, ngunit pinasabog ni Marcus ang mga ito at lumapit si Marcus kay Vel at naglabas ng isa pang espada upang harapin siya sa malapitan. Sumugod si Vel at hinarap siya gamit ang pisikal na lakas na pinalakas ng mahika at napansin ni Marcus na ginamit ni Vel ang malakas na spell ng maaga, kaya hindi niya iyon makancel gamit ang kanyang familia kaso doon ay nalampasan pa rin ni Marcus si Vel sa lakas at napaluhod siya nito. Pinabilis ni Marcus ang kanyang mga galaw at naglunsad ng mabilisan na mga atake, ngunit nabasa ni Vel ang kanyang galaw at nasira ang espada ni Marcus at inilusot ni Vel ang kanyang espada sa leeg ni Marcus, at pumutok ang ulo nito na nagkalat ang dugo sa paligid. Subalit agad na nag-regenerate ang ulo ni Marcus at sinabi ni Marcus na maganda ang plano ni Vel na wasakin ang kanyang familia, ngunit nakita na niya iyon mula pa noong una at binanggit niya kay Vel na hinding-hindi niya siya matatalo ng walang familia. Ginamit ni Marcus ang kanyang mahika upang pasabugan ang kanyang dugo sa mga kamay ni Vel, paulit-ulit niyang pinasabog ang dugo hanggang sa mawalan si Vel ng parehong mga kamay at sa wakas, nagdulot siya ng napakalakas na pagsabog upang tuluyan ng wasakin si Vel. Ang Demon Lord ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at nawalan ng malay at sinabi ni Marcus na inaasahan niyang makakaramdam siya ng labis na kasiyahan matapos talunin si Vel, ngunit wala siyang nararamdamang espesyal at lumapit siya kay Machina, na tila hindi makapaniwala at hindi makapagsalita matapos makita ang pagkatalo ni Vel. Ngunit biglang napansin ni Machina ang isang kakaibang bagay at nang tumalikod si Marcus upang tingnan kung ano iyon, nakita niyang nakatayo muli si Vel at isang madilim na aura ang lumalabas mula sa kanyang katawan. Natakot si Marcus kaso pinuri siya ni Vel at sinasabing siya ang pangalawang tao sa kasaysayan na nagpilit sa kanya na gamitin ang ipinagbabawal na kapangyarihan. Muling tinanong ni Vel si Marcus kung handa na siyang bumalik sa kanyang hukbo at binanggit niya kay Marcus na patatawarin niya ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan kung tatanggapin niyang muling maglingkod sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang takot ay iniisip ni Marcus na bluff lang ni Vel iyon, sumigaw siya na ang panahon ni Vel ay matagal nang natatapos at ang panahong ito ay pag-aari na niya, at idineklara niya na siya ang magiging nag-iisang immortal sa mundo at ang tunay na Demon King. Ngunit malinaw na nakuha na ni Vel ang sagot niya at ipinaliwanag niya kay Marcus na mamatay siya kasama ang kanyang yabang. Sinubukan ni Marcus na atakihin si Vel gamit ang kanyang blood sword, ngunit hindi lumitaw ang kanyang mahika at tinulak siya pabalik habang pinakakawalan ni Vel ang mas malakas pang kapangyarihan. Tumawa at binanggit na magkakaroon siya ng karangalang makita ang pangalawang anyo ni Vel na isang anyong nakita lamang ng bayani na si Graham noon. Biglang tumubo ang malalaking spike mula sa likod ni Vel at ang mga muscle niya ay nagsimulang lumaki,
unti-unti siyang nagbago sa isang nakakatakot na halimaw na isang Dragonoid warrior. Samantala sa lungsod ay natapos na ni Taka ang paghahanda niya para sa kanyang bahagi sa pagsasagip kay Makina. Gumawa siya ng isang protection na barrier sa paligid niya at nag-hack sa lahat ng screen sa lungsod, pinapalitan ang mga ito ng video ng stream level. Naging curious ang mga tao tungkol sa misteryosong lalaki na gwapo at biglang makikita sa lahat ng screen sa lungsod. May ilan sa kanila ang nakilala si Vol bilang ang lousy gamer na tinatawag ang sarili niyang Demon Lord. Inisip ni Taka na nagawa na niya ang kanyang trabaho. Nang nasa tren sila patungo sa lugar na iyon ay binigyan siya ni Vel ng misyon na pataasin ang debosyon ng publiko sa kanya. Hindi naintindihan ni Taka ang ibig sabihin nito at binanggit na iginiit ni Vol na huwag na siyang mag-isip at gawin lamang ang lahat upang palakasin ang kanyang kasikatan. Tinanong ni Taka kung sigurado siya at ipinaliwanag ni Vel na gawin niya ang lahat ng maisip niya. Labis na natuwa si Taka dahil gusto niyang gawin ang lahat ng kaya niya nang walang iniintinding pagtutol at pinili niyang ilabas ang mukha ni Vel sa lahat ng bahagi ng lungsod, at inisip niyang sapat na ang nagawa niya para makapagpahinga na. Habang walang magawa ang mga tao kundi panoorin si Vel sa kanilang mga screen na unti-unti silang nagkaroon ng interes sa kanya, muling lumalakas ang kanyang kapangyarihan at balik sa hurno ay tuluyan nang lumabas si Vel mula sa madilim na kokon sa kanyang pangalawang anyo bilang isang nakakatakot na Dragonoid warrior. Napaihi si Marcus sa takot at sumigaw na ano ang nangyayari at sinagot siya ni Vel at tinanong kung kailanman ba niyang naisip kung bakit nasa ilalim ng lupa ang kanyang kastilyo, at bakit pinili niyang lumaban kay Graham sa pinakamalalim na bahagi nito at ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon upang makuha ang anyong ito para sa laban. Iginiit ni Vel na magagawa lamang niya ang pagbabagong ito kung mayroon siyang pananampalataya mula sa kanyang mga tagasunod at malaking supply ng high-density ether na diretsyong kinukuha mula sa lupa. Dinagdag pa ni Vel na nagkamali si Marcus nang hindi niya ito pinatay at sa araw ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Vel kay Marcus na mas matakot pa ito sa kanya dahil ang takot ay magpapalakas lamang sa kanya. Sumigaw si Marcus na tumahimik ka at idiniin niyang kahit anong anyo pa ang kunin ni Vel ay natalo na siya ng bayani 500 taon na ang nakalipas at hindi siya mananalo ngayon. Sumubok si Marcus na magsama ng isang blood sword upang atakihin si Vel ngunit biglang naglaho ang kanyang mga magic circle bago pa man magkabisa ang mahika. Nagpanik si Marcus at nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanya at ipinaliwanag ni Vol na ang nangyayari ay katulad ng ginagawa niya upang i-cancel ang mahika ng iba. Biglang napagtanto ni Marcus na si Vol ay nagkakast ng mahika nang hindi dumadaan sa mga karaniwang hakbang, na mas mabilis pa kaysa sa pinaka-advanced na pamilya. Tumanggi siyang maniwala dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong bagay ngunit sinabi ni Vol na marami pa siyang dapat makita at matutunan. Ipinaliwanag ni Vol na sa kanyang ikalawang anyo, ang kanyang mga kakayahan ay nagiging mas malakas ng maraming ulit. Kinuha niya ang kapangyarihan ng pamilya na pinahusay ito at nagkaroon ng kakayahang mag-cast ng mahika sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Nagpasalamat si Vol kay Marcus dahil sa mga teknolohiyang pinahusay nito na ginamit niya bilang basehan upang maabot ang pinakamataas na antas ng mahika na hindi nangangailangan ng proseso. Hindi makapaniwala si Marcus kaya't sinubukan niyang muling magsama ng blood swords upang atakihin si Vol. Ngunit hindi pa rin ito gumana at bukod pa rito ay tuluyang sinira ni Vel ang pamilya ni Marcus. Nagsumpa si Marcus kay Vel ngunit ginamit ni Vel ang kanyang mahika upang magdulot ng pagsabog sa loob ng bibig ni Marcus. Pagkatapos ay ginamitan niya ito ng wind magic upang putol-putulin ang katawan ni Marcus. Sinundan ng fire magic at sa huli binalot ito ng yelo at tinapos ni Vel ang atake gamit ang kanyang espada. Sinisira ang yelo at pinapabagsak si Marcus sa lupa. Bagamat nakabangon si Marcus mula sa pinsala ay may mas nakakatakot pang parusa si Vel para sa kanya. Gumamit siya ng mahika upang magsaman ng mga nakakatakot na puppets mula sa lupa na lumulusob kay Marcus. Sumigaw si Marcus kay Vel na itigil mo na yan. Ngunit tumawa lang si Vel at sinabing wala talagang mga puppet. Ang lahat ng ito ay isang ilusyon na ipinasok niya direkta sa isip ni Marcus sa pamamagitan ng pag-hack sa kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Marcus na kayang i-hack ni Vel ang isang advanced pamilya. Tumawa si Vel at sinabing natutunan niya ang teknik na ito mula kay Taka at unti-unti nang kinakain ng mga ilusyon ang isipan ni Marcus at lalo siyang nasusukol. Nagmakaawa si Marcus kay Vel na itigil ang ilusyon at nangako siya ng katapatan at sinabing maglingkod siya sa kanya, ngunit iginiit ni Vel na natapos na ang pagkakataon niyang iyon at sinaksak niya si Marcus at sinasabing 2 beses na siyang tinanong at wala ng ikatlong pagkakataon.
Dinala niya si Marcus patungo sa hurno at nagpanik si Marcus at tinanong kung gagawin ba siyang panggatong. Kinumpirma ito ni Vel, sinasabing ang pagpapakain kay Marcus sa hurno ay magpapahaba pa ng kaunti sa operasyon ng lungsod, at magagamit niya ang oras na iyon upang mag-isip ng mga bagong solusyon. Galit na galit si Marcus at tinawag na mapagkunwari si Vel at sumigaw siya na paano niya nagagawang maging sobrang malupit para gawing panggatong ang sarili niyang kasama. Sumagot si Vel na siya ang Demon Lord at ang pagiging malupit ay bahagi ng trabaho niya. Pinutol ni Marcus ang kanyang kamay sa espada at binato ang kanyang dugo kay Vel upang pasabugan ito bilang isang lihim na pag-atake, ngunit wala itong naging epekto at tinawag siyang isang nakakaawang mahina habang dahan-dahan niyang ibinaba si Marcus sa espada, pagkatapos ay itinapon siya sa hurno. Doon ay natunaw si Marcus sa isang lawa ng likidong mahika at nagsilbing enerhiya para sa hurno. Bumalik si Vel sa kanyang normal na anyo at lumapit kay Makina at tinanong niya ito kung natakot ba siya matapos makita ang kanyang ikalawang anyo, ngunit sa halip na matakot ay sinimulan ni Makina ang pagpuri sa kanya. Sinasabing siya ay kasing nakakatakot gaya ng nararapat sa isang Demon Lord at nagpasalamat siya sa pagsasagip sa kanya, habang papalapit si Vel kay Makina at doon ay ipinaliwanag niyang nagawa niya lamang iyon dahil siya si Makina. Napagtanto niya na ang desperasyon niya noong kinuha siya ay dahil mahalaga siya sa kanya, marahan niyang hinahaplos ang mukha ni Makina at napaiyak siya sa emosyon habang yakap niya ito ng mahigpit. Sinabi ni Vol sa kanya, mahal kita, at sumagot si Makina na mahal din kita. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood, hanggang sa muli.